Good evening, I'm Nona Dirksmeyer, Miss Pettigene Valley. Isang beauty queen ang natagpuang wala ng buhay sa kanyang tinutuluyang apartment. Siya ay natagpuang walang saplot at beaten to death. Sa loob ng kanyang kwarto, isang dugoang table lamp at isang empty sachet ng contraceptive ang natagpuan. Ang kanyang kaso sa kabila ng kasiguraduhan ng mga investigador sa ginawang investigasyon ay hindi agad na resolba at bumilang muna ng ilang taon bago nagkaroon ng linaw ang nangyari sa kanya. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Nona Dirksmeyer. Si Nona Dirksmeyer ay pinanganak noong December 26, 1985 sa Russellville, Arkansas. Nang siya ay 10 taong gulang, ang kanyang ama ay sumakabilang buhay. Ang trahedya sa pagkamatay ng ama ay nadagdagan pa nang si Nona ay umamin sa kanyang ina na ang namayapang ama ay inabuso siya. Hindi makapaniwala ang ina ni Nona sa kanyang confession at ayon pa kay Nona, takot daw siya na sabihin sa ina ang ginawa ng ama noong ito ay nabubuhay pa. During her school days, si Nona ay active sa pag-participate sa mga beauty contest. Ilang mga local contest ang napagtagumpayan niyang napanalunan kung saan siya ay naging isang contestant din para sa titulo na Miss Arkansas. Siya ay active din sa kanilang church at member ng choir. Sa kabila ng abuso na naranasan, hindi iyon naging hadlang para mag-move on si Nona sa buhay. Siya ay isang volunteer sa isang organization na Big Sisters at ang kanyang karanasan noong bata pa ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na tumulong sa mga kabataan higit lalo kapag kailangan ng mga ito ng taong makakausap. Siya ay sumali sa mga beauty pageants para makapagbigay ng awareness pagdating sa child abuse. Matapos ng high school, si Nona na 19 years old ay nag-enroll kasama ng kanyang boyfriend sa Arkansas Tech University. Ang kanyang ina ay nag-asawa muli at dahil na din sa hindi niya gusto ang pagka-istrikto ng bagong asawa ng ina, siya ay bumukod na at umupa ng isang apartment na malapit sa kanilang university. Sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang unang taon sa university, ang kanyang boyfriend na si Kevin Jones ay nagpalit ng major at lumipat din ng university na 1.5 hour drive ang layo. Nang panahon na ito, si Nona at Kevin ay magkasintahan na for about 5 years at ang unang pagkakataon naman na magkakalayo sa isa't isa. December 14, 2005, si Kevin ay bumisita sa apartment ni Nona. Siya ay umalis din after midnight at tumungo sa bahay ng kanyang mga magulang na nasa about 16 kilometers ang layo sa city ng Russellville. Pareho silang may plano kinabukasan ng December 15. Si Nona ay may natitira pang 2 exams at si Kevin naman ay sasamahan ng kanyang ina na isang school librarian sa Christmas party nito. Bandang alas 9 ng umaga, si Kevin ay nakatanggap ng message mula kay Nona. Bandang hapon ay sinubukan niyang tawagan si Nona para kamustahin ang resulta ng exam nito, ngunit wala siyang na-receive na text o tawag galing kay Nona at hindi din sumasagot si Nona sa mga text at tawag niya. Around 6 p.m., si Kevin at ang kanyang ina na si Janice ay tumungo na sa school event, ngunit hindi niya maiwasan na mag-alala sa kasintahan, kaya tinawagan niya ang isang kaibigan na si Ryan na isang pizza delivery guy para i-check si Nona. Si Ryan ay agad namang nakapunta sa apartment at nakita agad ang kotse ni Nona sa driveway. Ang ilaw sa apartment ay nakabukas, ngunit sa ilang katok na kanyang ginawa ay walang sumagot. Ibinalita ni Ryan kay Kevin ang nakita at si Kevin naman, dala na din ng pag-aalala, ay niyaya ang kanyang ina para pumunta sa apartment complex para i-check si Nona. Pagdating sa apartment, si Kevin, Janice at Ryan ay sinimulang kumatok muli. Sa ilang tawag at katok na kanilang ginawa ay wala talagang sumagot. Si Kevin ay meron namang susi sa apartment, ngunit hindi niya yung dala dahil wala naman talaga siyang balak na pumunta sa apartment ni Nona dahil sa plano nilang mag-ina.
Naalala ni Kevin na mayroong sliding door sa likod ng apartment na palaging nilalagyan ni Nona ng stick para i-lock. Pinuntahan ni Kevin at Ryan ang likod bahay at sa kanilang pagsilip sa loob, agad nilang nakita si Nona sa sahig na duguan. Sa panic at shock ni Kevin ay malakas niyang binuksan ang sliding door at sa kanyang gulat, iyon ay naka-unlock. Sa pagpasok sa bahay, si Kevin ay agad na tumakbo kay Nona. Si Nona ay duguan at ang tanging suot ay ang pares ng medyas lamang. Agad silang tumawag sa 911 at inireport ang pangyayari. Pagdating ng mga otoridad, si Nona ay kumpirmadong wala ng buhay. Siya ay beaten to death and was hit on the back of the head. Isang table lamp ang nakita nila na malapit sa katawan at pinaniniwalaang ang metal base ng lamp na ito ang murder weapon. Isang bloody handprint din ang nakita sa light bulb ng table lamp na pinaniwalaang galing mismo sa killer. Ang kanyang phone na wala ng battery ay nakita din sa sahig at isang contraceptive wrapper ang nakita sa may kitchen counter at base na din sa walang saplot na katawan ni Nona, posible na siya ay pinagsamantalahan. Sa ginawang investigasyon sa apartment, ang mga otoridad ay walang nakitang sign of forced entry. Ayon sa isang pathologist, ang estimated time of death ay between 10:30 a.m. at 1 p.m. Sa mga nakuhang detalye sa crime scene, ang suspect na agad na pumasok sa kanilang isipan ay walang iba kundi ang boyfriend ni Nona, si Kevin. Si Kevin ay dinala sa police station for interrogation. Dito ay sinabi niya ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Matapos ng interogasyon at nang maiwan ang mag-isa si Kevin sa interrogation room, si Kevin ay nagpakita ng samot-saring emosyon. Oh my God! Please tell me what I can deserve this. You deserve the life! Si Kevin ay pinagahampas ang silya at sa mga mata ng kapulisan, ang aksyon ni Kevin na ito ay isang sign na siya ay violent enough para gawin ang krimen. Si Kevin ay pinalaya din naman matapos ng interrogation. Ilang mga kakilala ni Nona ang question din, ngunit wala silang nakuha na lead. Matapos ng isang linggo, si Kevin ay muling inimbitahan for another questioning at sa pagkakataon na ito, ang mga kapulisan ay sigurado na siya ang killer. Kevin, there's no doubt in my mind that you killed her. Please check everything. Kevin, there is no doubt in my mind. Kevin, you have to realize, I've been doing this for over 40 years. I know you have. That's what I'm saying. Please check everything. Check everybody that was with Kevin, I want you to tell me what happened. I did not kill. Si Kevin ay agad nilang pinagsuspetsahan dahil sa dami ng dugo ni Nona na nakita sa kanyang katawan. Nang pasukin nila Kevin ang bahay at makita ang duguang katawan ni Nona, ang hinala ng mga kapulisan, si Kevin ay talagang pinuntahan at niyakap ang duguang si Nona para ma-destroy ang maaaring ebidensya at ma-compromise ang crime scene. Isa pa, si Kevin ay isinama ang kanyang ina at kaibigan para i-check ang apartment ni Nona. Kung si Kevin nga talaga ang killer, mayroon na siyang 2 witnesses na magpapatunay na wala ng buhay si Nona ng kanilang nakita. Si Kevin ay mayroon ding sariling susi sa apartment at dahil walang nakita ang mga otoridad na sign of forced entry, dagdag hinala na naman yun. Isa pang nakadagdag sa pagdiin sa kanya ay ang kanyang text message kay Nona bandang 4:00 ng hapon ng araw na yun. Dahil sa hindi sumasagot sa kanyang tawag si Nona, si Kevin ay nag-text sa kasintahan at ang nilalaman, "You alive?" Sa ginawang interview sa mga kakilala ni Nona, napag-alaman na si Nona ay may kinakatagpong ibang lalaki secretly. Ang lalaking yon ay may solid alibi at ang impormasyon na ito ay laban na naman kay Kevin. Dahil sa pagkakataon na ito, mayroon na siyang motibo
para sa krimen. I don't know who Trey is. And that was I don't know who Trey that was is. the whole point, and it escalated from there, and it went into the living room, and next thing you know, you crossed that line. You never heard the name Trey. I never saw her that day until she was dead. I never did any of this. Ang injury sa katawan ni Nona ay kinakitaan ng brutality. Ang ganitong klase ng injury ay posible kapag ang salarin ay sobra-sobra ang galit sa biktima, na karaniwang kaso ng isang crime of passion. Ang konklusyon ng kapulisan, maaari na ng araw na yon, si Kevin ay pumunta sa apartment ng walang pasabi at nakita ang empty wrapper ng contraceptive. Sa kanyang galit ay napasilang niya si Nona at saka umalis. Si Kevin ay sumailalim sa isang polygraph test kung saan ang resulta ay hindi naging pabor sa kanya. Ayon pa nga sa isang investigador, iyon na daw ang pinakamalalang resulta ng polygraph test sa tanang 28 years ng karir niya. Sinubukan ng mga otoridad na makakuha ng confession kay Kevin at sinabi pa na alam na ng lahat na siya ang salarin. Ang mga kapulisan ay actually pinagkalat na sa mga kakilala at kamag-anak na si Kevin ang salarin at soon to be arrested. Ang bloody handprint na nakita sa light bulb ng table lamp ay nag-match kay Kevin. Ayon kay Kevin, hindi niya tanda kung hinawakan niya ang table lamp, pero sinabi niya na siya ay na-shock nang makita ang duguang si Nona at ang memorya niya matapos noon ay malabo. Dahil sa handprint na ito, ang kapulisan ay kumbinsido na si Kevin talaga ang salarin. Ang handprint na iyon lamang ang tangi nilang pinanghahawakan laban kay Kevin. March 31, 2006, matapos ng higit 3 buwan na ang physical evidence ay ang handprint lamang, si Kevin ay tuluyan ng naaresto at sinampahan ng kasong murder. Sa kanyang trial, marami mga residente ang kumbinsido na si Kevin ang salarin, kaya ang kanyang mga abogado ay nag-request na i-transfer ang venue ng trial sa ibang distrito dahil sa posibilidad na ang jury ay maimpluwensyahan sa kanilang magiging desisyon. 3 mga witnesses ang ipresenta ng depensa sa trial na nagbigay kay Kevin ng alibay. Ang unang witness ay isang plumber na nakita siya bandang alas 10:30 ng umaga sa bahay ng mga magulang sa Dover. Ang pangalawang witness ay ang kanyang lola na nakita naman siya malapit sa isang gas station sa Dover bandang alas 11:30 ng umaga. Natandaan daw ng kanyang lola yun dahil binigyan niya si Kevin ng pera pambili ng pagkain. Ang huling witness naman ay nakita siya na kumain sa isang restaurant between 12:30 to 1 p.m. Isang CCTV footage din ang nakuha na nagsilbing patunay na naroon nga siya ng oras na yon. Ang estimated time of death ni Nona ay between 10:30 a.m. to 1 p.m. at sa mga oras na nakita siya ng mga witnesses, imposible na siya ang salarin. Sa nag-iisang ebidensya naman na bloody print na nakita sa light bulb, ayon sa eksperto, iyon ay pwedeng mapunta doon during or after the murder. Kung iyon ay during the murder, ang handprint sa oras na nadiskubre ang katawan ay dapat natuyo na. Ang handprint ni Kevin ay medyo basa pa, indikasyon na maaaring napunta ang print ni Kevin doon nang nilapitan at hinawakan niya si Nona. Bukod sa handprint ni Kevin, isang fingerprint ang nakita na hindi galing kay Kevin. Ang depensa ni Kevin ay naniniwala na iyon ay pagmamay-ari ng tunay na salarin. Unfortunately, nang i-check ang fingerprint na ito sa database, wala silang nakita na match. Ang depensa ni Kevin ay pinagdiinan din ang kakulangan sa ginawang investigasyon ng kapulisan. Ang crime scene ay hindi thoroughly examined. Mayroong bahid ng dugo sa blinds at pinto sa back door, ngunit hindi sila kumuha ng blood sample doon. Ang tanging binigyan nila ng atensyon ay ang area kung saan natagpuan ang katawan ni Nona.
Hindi din sila nag-abala pa na pumunta at nag-inspeksyon sa second floor ng bahay. Ang battery ng phone ni Nona ay missing, ngunit hindi din ginawa ng test ng kapulisan ang phone for a fingerprint. Ang wrapper ng contraceptive ay hindi kinakitaan ng fingerprint. Actually, ang ginawa lang ng kapulisan ay ang fingerprint test at hindi na sila nag-abala pa na mag-run ng DNA test. Ang depensa ay nag-request for a DNA test at batay sa resulta, mayroong male DNA ang nakita at iyon ay hindi pagmamay-ari ni Kevin. Kung pagbabatayan naman ang tinamo mga sugat at saksak sa katawan ni Nona, ang killer ay dapat na magtamo din ng cuts and bruises higit sa kanyang kamay. Si Kevin ay kinuhanan ng picture, maging ang front at back of his hands ay kinuhanan din, ngunit wala ni bruises, scratches, pamumula o hadhad man lang na nakita sa kanyang katawan. Ang lahat ng kakulangan na ito ay dahil sa noong una pa lamang, si Kevin na ang kanilang pinaghinalaan na sa sobrang kasiguraduhan nila na si Kevin ang salarin, binaliwala nila ang kawalan ng ebidensya laban sa kanya at patuloy na pinilit na siya ang may sala. Ang trial ni Kevin ay tumagal ng higit 1 taon. July 2007, matapos ng deliberasyon ng jury, si Kevin ay found not guilty. Bagamat naipanalo nila ang kaso, ang legal team ni Kevin ay nangako na patuloy na mag-iimbestiga sa kaso ni Nona para tuluyang mahuli ang tunay na salarin. Ang una nilang ginawa ay itest ang DNA na nakita sa contraceptive wrapper at ikumpara ito sa mga kakilala ni Nona. Sa ilang buwan na ginawa nila ito, wala silang nakuha na match. Isang breakthrough ang biglang nangyari ng isang lalaki ang naaresto ng kapulisan. September 2007, isang nagngangalang Gary Dan ang naaresto for robbery. Ilang mga detalye tungkol kay Gary ang pumukaw ng atensyon ng mga otoridad. Una, siya ay nakatira lamang sa kaparehong residential complex ni Nona. Pangalawa, siya ay nakulong na sa isang kaso ng pananakit sa isang babae. At pangatlo, isa siya sa naging suspect ng mga kapulisan noong early stage pa ng investigation. Dahil dito, ang legal team ni Kevin ay nag-request for a DNA test at ang resulta, isang match. Ang DNA ni Gary ay nag-match sa DNA na nakuha sa wrapper ng contraceptive. Lumabas din na si Gary pala ay ginawan din ng polygraph test noon kung saan naipasa niya ang test. Medyo alanganin din pala ang polygraph test na ito. Ang test ay dapat gawin ng isang certified specialist, ngunit sa kaso ng polygraph test ni Gary, maging ni Kevin, iyon ay ginawa ng isang police officer lamang na walang karanasan o training man lang sa paggawa ng polygraph test. Sa early stage ng investigation, si Gary ay na-cross out bilang suspect dahil sa kanyang alibi. Sinabi ni Gary na siya ay nag-shopping kasama ng kanyang ina ng araw na yon at ipinakita ang mga resibo na mayroong date. Hindi na din kinumpirma ng mga otoridad ang sinabi ni Gary na alibay. Nang nag-match ang DNA ni Gary ay saka pa lamang sila nag-bother na i-check ang alibay nito at lumabas sa investigasyon na nag-shopping nga si Gary pero 2 days before the murder. At iyon ay batay na din sa date of purchase na nakalagay sa nakuhang resibo na nakuha ng mga pulis. Ang date sa resibo na ipinakita niya sa mga pulis ay hindi naman pala sa kanya. Hindi lang ang DNA sa sachet ng contraceptive ang nag-match kay Gary. Ang unknown fingerprint na nakuha sa table lamp ay nag-match din sa kanya. Bago ang krimen, si Gary ay nakulong na dahil sa pananakit sa isang babae. Taong 2002, isang female jogger ang kanyang inatake kung saan siya ay nakulong for 19 months bago na i-release for parole. Medyo nakakapagtaka lang na hindi siya kinuhanan ng fingerprint at DNA sample noon para ilagay sa police database. Si Gary ay inaresto na at April ng 2010 nang magsimula ang kanyang trial. Isa sa ginawang testigo ay ang kanyang mismong asawa.
Sinabi ng kanyang asawa na si Gary ay isang aggressive at dangerous man na madalas na pagbuhatan siya ng kamay. Ilang linggo bago ang krimen, nakita niya ang kanyang asawa na si Gary na palihim na pinagmamasdan si Nona sa mismong apartment nito. Base dito, sinabi ng prosecution na ang nangyari kay Nona ay premeditated. Sa pagmamasid kay Nona, ng araw na yun, si Gary ay nagkaroon ng pagkakataon na umaksyon. Kumatok siya sa pinto ng apartment at nang pinapasok siya ni Nona ay doon na nangyari ang krimen. Sa kasamaang palad, hindi maaaring gamitin ang fingerprint o DNA bilang ebidensya. Walang kasiguraduhan na accurate pa ang mga yun provided na ang crime scene ay contaminated na at ang ilang mga ebidensya ay nagalaw pa. Kaya hindi 100% na sa kanya yun. Isama mo pa dyan na ilang taon na ang nakalipas at ang DNA na nakuha ay hindi gaanong na-preserve dahil sa ang naging focus ng investigasyon ay si Kevin. Mahirap din patunayan na may nangyaring sexual assault. Sa initial investigation kasi, ang tingin ng mga otoridad, si Mona ay hindi naman pinagsamantalahan, kaya hindi siya nagawa ng test tungkol doon. Sa kabila ng wala siyang saplot kundi medyas lamang at may contraceptive sachet na nakita, sa mata ng mga otoridad ay walang nangyaring pananamantala. Bagamat si Gary ay walang matibay na alibay at ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya, nahirapan ang jury sa kanilang desisyon at sa huli, ang resulta ay deadlocked jury. Hindi sila nakapag-decide kung si Gary ay guilty or not guilty. Hindi nawala ng pag-asa. Isang retrial ang ginawa at sa trial na ito, tumestigo ang female jogger na inatake noon ni Gary, ngunit ang resulta ay deadlocked jury pa din. Matapos ng 2 unsuccessful trials, si Gary ay laya na naman, ngunit agad din naman siyang gumawa ng lagim. December 2018, tinangka ni Gary na kidnapin ang isang babae sa mismong campus ng Arkansas University. Interestingly, ang babae na noon ay 18 years old ay isa ding beauty queen. Hindi nagtagumpay si Gary na makidnap ang babae dahil agad na nakatawag ang babae sa 911. Less than 17 minutes later, isang tawag ang natanggap ng 911 na galing naman sa isang babae na nasa Russellville Church parking lot. Isang lalaki ang bigla na lamang humablot sa kanya at tinangka na isakay siya sa kotse. Buti na lamang siya ay nakawala sa lalaki at nakatakbo mula dito. Sa mga ibinigay na deskripsyon ng dalawang babae, ang lalaki ay si Gary. Agad din naman siyang nahuli ng mga otoridad at si Gary ay hindi na nag-effort pa na itanggi ang attempted kidnapping kung saan siya ay nasentensyahan ng 15 years in prison with a possibility of parole after serving 1/3 of his sentence na nakatakda sa taong 2023. Sa ngayon, ang kaso ni Nona ay isang open case. Ang mga prosecutor ay hindi nag-request for a third trial. Ayon sa isang source, ang mga otoridad ay may plano for a third trial, ngunit sa mga ebidensya na meron sila, ang posibilidad ay mataas na ang resulta ay katulad din lang ng dalawang nauna. Sa nangyari kay Kevin, siya ay nag-aral ng law. Taong 2011, nang sampahan niya ng kaso ang 2 police officers dahil sa pagpilit ng mga ito na ipako sa kanya ang kasalanan ng iba. Unfortunately, ang isinampang kaso ay idinismiss din dahil sa lumagpas na ang statute of limitations. Imagine his frustration nang makita niya ang duguang si Nona, ngunit wala siyang magawa dahil sa una pa lamang ay branded na siya ng pulisya. Hindi pa man napapatunayan na siya ang may sala, ay kinumpirma pa at ipinagkalat sa mga kakilala at kapamilya na siya ang pumaslang kay Nona. Mabuti na lamang at magaling ang kanyang naging depensa at ito maaari ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para mag-aral ng law. Si Kevin ngayon ay isa ng lawyer at tumutulong higit lalo sa mga taong nagsuffer din under negligence at unprofessionalism.
Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!